Dahil kulang ang mga abogado sa ilang lugar, ibinaba ng Supreme Court sa 74% ang passing grade sa 2024 bar exams. Ang resulta, halos 4,000 mga bagong abogado. Mas marami kaysa pumasa noong 2023. Nakatutok si Ian Cruz. Ito ang pinakahihintay ng mga kumuha ng bar exams, ang paglabas ng resulta ng kanilang paghihirap. Sobrang hirap po. 2.5 months lang po yung review namin. Pero sulit naman po yung paghihirap namin lahat. Ang ginang na ito, napaupo pa sa tindi ng saya matapos malamang pumasa ang mahal sa buhay. Marami ang hindi maipaliwanag ang saya sa nakamit na tagumpay. Hindi pa magsalita, pero saya ko. Sobrang hirap po kasi yung pinagdaanan ko. Take to ko na po kasi ito eh. Thank you po kay Lord. Pamilya, grupo-grupo, ang iba, kasama pa ang kanilang fur babies. Kasama ko din po kasi sila during the process and I want them to feel na kasama ko din sila hanggang sa tagumpay ko ngayong araw na ito. Ayon kay Justice Lopez, desisyon ng lahat ng mga maestrado ang pagbaba ng passing grade para sa 2024 bar examinations na mula sa 75% ay naging 74%. Mula raw sa 30% na nakapasa ay umakyat ito sa mahigit 37%. Dahil dito, tumaas daw ang bar passers ng halos 1,000. The justices would like to have more lawyers. Ayaw nila na 3,000 lang ang magiging new lawyers, but they want more lawyers. And there are several reasons why we need more lawyers. And of course, one of the main reasons perhaps is the scarcity of lawyers in some areas. Top 1 ang University of the Philippines student na si Kyle Christian Guerrero Tutor na nakakuha ng markang 85.77%. Sinundan siya ng Ateneo de Manila University student na si Maria Cristina Santos Aniceto sa markang 85.54%. Sa January 24, 2025, itinakda ang oath-taking ng mga bagong abogado sa SMX Convention Center. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.